Okay, so pag-usapan natin ang Mateo Kabanata 27. Kasi kadalasan pag iniisip natin ang crucifixion, ang nakikita natin ay pagkatalo, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na para kay Mateo, ito mismo yung kabaliktaran, na yung krus, hindi yan simbolo ng kabiguan, kundi yung mismong trono ng pagluluklok sa Mesyas na hari. Yan yung tanong. Parang ang gulo, no? Paano nangyari yon? Well, yan mismo yung kabalintunaan, yung upside-down logic na nasa puso ng paghahari ni Jesus. At yan yung sisikapin nating himayin ngayon. So, saan ba nagsisimula ang sagot sa tanong na yan? Nagsisimula ito sa isang parang courtroom drama. Dito nagbanggaan yung dalawang klase ng kaharian, yung kapangyarihang politikal ng Roma at yung kaharian ng langit na daladala ni Jesus. Isipin nyo to, nandito tayo sa Praetorium. Ito yung headquarters ng kapangyarihan ng Roma sa Jerusalem. At sa lugar na to, isang hari ang nililites. Pero yung problema, hindi siya yung klase ng hari na inaasahan nila. Dito mismo, sa sahig ng gusaling to, nagkabanggaan yung dalawang uri ng kapangyarihan. Tingnan nyo ha, ang cool lang ng sagot ni Jesus. Nasa harap siya ng kinatawan ng pinakamalakas na imperyo sa buong mundo, pero wala kang makikitang takot. Yung sagot niya, hindi yan pagtatanggol. Isa yung deklarasyon, parang sinasabi niya, yung paghahari ko, totoo yan, pero hindi yan yung iniisip mo. At ito pa, yung pananahimik niya. Alam mo, minsan, yung pananahimik, yun pa yung pinakamalakas na statement. Hindi to kahinaan. Ito yung katuparan na sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa lingkod ng Diyos. Ito ay isang pagpapakita ng otoridad na hindi galing sa mundong ito, kasi yung paghari niya hindi nakadepende sa hatol ng kahit sinong tao. So, si Pilato parang na-corner. Hindi niya makuha yung gusto niyang sagot. Anong ginawa niya? Ayun, pinasa niya sa mga tao yung desisyon. Dito, lalong uminit ang eksena. Kasi yung pagpipilian na binigay ni Pilato sobrang linaw ng pagkakaiba ng dalawang tao at ng dalawang klase ng kaharian. At dito, may isang detalye na sobrang crucial pero madalas nalalampasan natin. Alam niyo ba, sa ilang mga sinaunang kopya ng Ebanghelyo, yung buong pangalan ni Barabas ay Jesus Barabas. Ang ibig sabihin, Jesus, anak ng Ama. So yung tanong pala talaga sa mga tao ay, sinong Jesus ang gusto ninyong palayain? Yung Jesus na anak ng Ama sa laman o yung Jesus na nagsasabing siya ang anak ng Ama sa langit? At yan ang hatol ng bayan. Isang sigaw na yumanig sa kasaysayan, malinaw na pagtanggi. Dahil sa udyok ng kanilang mga pinuno, mas pinili nila yung revolusyonaryo, yung solusyon na nakikita nila, kesa sa hari na ang daladala ay kaharian ng langit. Isang kaharian na hindi nakukuha sa espada, kundi sa pagsasakripisyo. Okay, so tapos na yung choice. Ngayon, papasok na sa eksena yung mga sundalo. At yung gagawin nila, isipin nyo, hindi lang ito simpleng pambubugbog o pangiinsulto. Isa itong madilim at baligtad na seremonya ng koronasyon na sa huli ay nagpapatunay lang sa kakaibang paghahari ni Jesus. Tingnan nyo yung bawat detalye. Yung dapat na pulang balabal ng isang emperador, ginawang costume. Yung dapat na korona ng tagumpay, ginawang instrumento ng pagpapahirap. Yung dapat na setro ng kapangyarihan, naging isang marupok na tambo. Lahat ng simbolo ng kapangyarihan sa mundo binaluktot para manakit. Pero yung hindi nila alam, sa bawat insulto, mas lalo lang nilang ipinapakita kung anong klaseng hari siya. Isang hari na ang trono ay pagtitiis. At habang ginagawa nila to, sumisigaw sila ng pangungutya. Pero dito nangyayari yung kabalintunaan. Yung hindi nila alam, sa gitna ng pang-aalipusta nila, sinasabi nila ang totoo. Kahit pabaliktad, ipinoproklaman nila na si Jesus nga ang hari. At dito na tayo sa pinaka-climax ng lahat. Matapos ang baligtad na koronasyon, oras na para ihatid ang hari sa kanyang trono. Para kay Mateo, yung pagpako sa krus, hindi yan simpleng execution. Ito yung pag-akyat ng hari sa kanyang luklukan. At nasaan ang tronong to? Hindi sa isang palasyo, kundi sa Golgotha, ang lugar ng bungo. Ang tindi, di ba? Sa mismong lugar ng kamatayan, doon itinatag yung kaharian na nagbibigay buhay. Ito yung naging entablado ng pagluluklok sa kanya. Ito ang kanyang trono. At para kumpleto, nilagyan pa ng karatula sa ibabaw ng krus. Para sa Roma, yan yung listahan ng krimen, pero sa pananaw ni Mateo, yan yung titulo niya.
Yan yung opisyal na proklamasyon ng imperyo na kahit hindi nila alam ay nagpapahayag sa buong mundo kung sino talaga ang nakapako doon. Akala mo, tapos na. Hindi pa. Dahil sa mismong sandali ng kanyang huling hininga, hindi lang katahimikan ang sumunod. Biglang parang sumagot ang buong kalikasan. Ito yung moment na parang binuksan ng pinto sa pagitan ng langit at lupa. Grabe, di ba? Dumilim, lumindol, nabuksan ang mga libingan, parang yung mismong creation ay nagluluksa at kumikilala sa kamatayan ng kanilang manlilikha. Pero ang pinakasimbolik sa lahat, yung pagkapunit ng tabing ng templo. Yung harang sa pagitan ng Diyos at tao, wasak. Parang sinasabi, wala nang pader, bukas na ang daan. Welcome kayong lahat sa presensya ko. Yan ang kaharian ng langit na naging abot kamay. At ang nakakagulat, kung sino pa yung unang nakagets, hindi yung mga alagad niya na nagtago, kundi isang tagalabas, isang senturyong Romano, yung mismong taong in charge sa execution niya. Sa sandali ng parang ganap na pagkatalo, isang kaaway pa yung nagpatotoo. Ganyan talaga gumana ang baliktad na kaharian. So patay na ang hari. Akala mo, tapos na ang kwento. Pero para sa mundo, hindi pa sapat yon. Kailangan nilang siguraduhin na hindi na siya babangon. Kaya naman, mayroon pa silang huling, desperadong hakbang. Natakot kasi yung mga punong pari. Ginamit nila ang selyo ng Roma, naglagay sila ng mga bantay. Sa madaling salita, ginamit ng buong sistema ng tao ang lahat ng kapangyarihan nito para ikulong ang isang bangkay. Pero yun mismo ang patunay, di ba? Natatakot sila dahil alam nila, kahit sa kamatayan, iba ang kapangyarihan ng haring ito. Kaya dito muna natin iiwan. Kung ang paghahari ng isang hari ay nagsisimula sa krus at ang kanyang koronasyon ay kamatayan, anong mangyayari kapag ang isang haring ganito ay hindi pala kayang pigilan kahit ng libingan?